Malamig ang sahig ng kusina nang magising ako 4:00 ng madaling araw. Sa labas ng malapad na bintana, tahimik pa ang buong siyudad, balot ng dilim at ng malamig na simoy ng hanging dala ng Kapaskuhan. Sa halip na yakapin ang asawa kong nahihimbing pa sa malambot naming kama, pinili kong bumangon ng walang ingay. Isinuot ko ang lumang apron at sinimulan ang aking tungkulin. Ngayong araw ang aming inaabangang bakasyon ng buong pamilya patungong Tagaytay. Isang buwan ko itong pinag-ipunan ng lakas at pasensya. Sa bawat hiwa ko sa sibuyas at bawang, iniluluha ko ang antok at pagod. Maingat kong tinimplahan ang kalderetang baka na paborito ng aking biyena na si Mama Carmen. Inihaw ko ng tama ang liempo para sa bayaw kong si Benjo at sa asawa nitong si Clara. Naghanda pa ako ng espesyal na salad, inilagay sa malinis na lalagyan at siniguradong malamig ang mga inumin sa loob ng asul na cooler. Ang bawat galaw ko ay may kasamang pag-asa. Pag-asang sa pamamagitan ng masarap na pagkain at walang sawang paglilingkod, makikita rin nila ang halaga ko na baka sakaling sa araw na ito, maramdaman kong kabilang talaga ako sa pamilyang ito. 5 taon, 5 taong pagtitiis at paglunok ng pride. Nang pakasalan ko si Anton, nangako siya sa harap ng altar na poprotektahan niya ako at mamahalin habang buhay. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang magdesisyon si Mama Carmen na ibenta ang lumang bahay nila sa probinsya at makitira sa amin dito sa Maynila, kasama pa ang pamilya ni Benjo. Mula noon, ang tahimik naming buhay mag-asawa ay naging isang walang katapusang pagsusulit na hindi ko kailanman naipasa. Ako ang naging tagaluto, tagalaba, tagalinis. Ang sahod ko bilang isang empleyado ay napupunta lahat sa panggastos sa bahay, habang ang sweldo ni Anton ay hawak ng kanyang ina para raw sa mas mahalagang investments. 6:30 ng umaga nang magsimulang magsibangon ang mga tao sa bahay. Unang lumabas ng kwarto si Mama Carmen. Nakasuot siya ng isang marangyang pulang bestida at sa kanyang leeg ay nakasabit ang mamahaling kwintas na perlas na binili ko para sa kanyang kaarawan noong nakaraang buwan. Kasunod niya sina Benjo at Clara, parehong amoy mamahaling pabango at suot ang mga bagong sapatos na halatang galing sa sikat na designer brand. Huling lumabas si Anton, gwapo, maayos ang buhok at nakasuot ng makinis na polo. Ni isa sa kanila ay walang bumati ng magandang umaga. Walang nagtanong kung napagod ba ako. Dumiretso sila sa sala at nag-usap-usap tungkol sa mga magagandang lugar na pupuntahan nila. Dapat dumaan tayo doon sa sikat na restaurant bago mag-check-in, ha? Malakas na tawa ni Clara habang nag-aayos ng kanyang mamahaling shoulder bag. Oo naman, ako nang bahala. Siguradong mag-enjoy si Mama doon, pagyayabang ni Benjo. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking kamay. Binuhat ko ang mabigat na cooler at inilapag ito malapit sa pintuan. Huminga ako ng malalim, pinilit na gumuhit ng isang masayang ngiti sa aking mga labi at lumapit sa kanila. Mama, Anton, handa na po ang lahat ng pagkain at inumin. Malumanay kong sabi. Bigyan niyo lang po ako ng 5 minuto para makapagpalit ng damit at makasama na ako sa inyo pababa. Nahinto ang kanilang tawanan. Dahan-dahang lumingon si Mama Carmen. Mula ulo hanggang paa, tiningnan niya ako ng may pandidiri. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim, napatalim na naghahanap ng laman na hihiwain. Anong magpapalit ng damit? Malamig at matigas na tanong ng biyenan ko. Sino ang nagsabing, sasama ka? Natigilan ako. Pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Pero pampamilyang bakasyon po natin ito. Pinaghandaan ko po ang lahat ng ito para sa atin. Umikot ang mga mata ni Clara habang nakangisi. Si Benjo naman ay nag-iwas ng tingin na parang naiinip. Wala nang espasyo sa sasakyan, Maya, sabi ni Mama Carmen. Ang boses ay puno ng autoridad na hindi maaaring suwayin. Malaki ang katawan mo at ang daming bagahe ni Benjo at Clara.
Magsisiksikan lang tayo at mahihirapan ako sa biyahe. Magpaiwan ka na lang dito sa kondo at maglinis. Tingnan mo nga yung kusina, ang dumi-dumi at amoy mantika. Maglaba ka na rin ng mga kumot para naman may silbi ang pananatili mo rito. Nakakahilo doon sa pupuntahan natin. Mas mabuti pang dito ka na lang. Parang may malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Hindi ako makapaniwala. Tumingin ako kay Anton, ang asawa ko, ang lalaking nangakong ipagtatanggol ako. Nagmakaawa ang aking mga mata. Tahimik na sumisigaw na ipaglaban niya ako. Nasabihin niyang hindi kumpleto ang pamilya kung wala ang asawa niya. Ngunit nagbaba ng tingin si Anton. Nagkunwari siyang inaayos ang lukot sa kanyang pantalon at nang mag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na awa. Tama si Mama, Maya, malamig at kaswal, nasabi ni Anton, na para bang nagpapasya lang kung anong ulam ang bibilhin. Masikip talaga sa SUV, maiwan ka na lang at magpahinga. Ayusin mo ang bahay para pag-uwi namin ay malinis. Ibibili na lang kita ng paborito mong buko pie. Nanlamig ang buo kong katawan. Wala silang ni isang patak ng konsensya. Nakatayo ako roon, tila isang rebultong nawalan ng buhay, habang pinapanood silang maglakad palabas ng pintuan. Hindi man lang nila sinulyapan ang cooler ng pagkain na pinaghirapan kong iluto. Basta na lamang nila akong tinalikuran at iniwan na parang isang basahan na ginamit at itinapon pagkatapos. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto, ang mga yabag nila sa pasilyo at ang masaya nilang tawanan na unti-unting nilamon ng katahimikan. Naiwan akong mag-isa sa malawak na kondominium. Ang amoy ng nilutong karne ay nanunuot sa aking ilong. Ang mga nagkalat na kawali at hugasin sa kusina ay tahimik na nakatitig sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang tumulo mula sa aking mga mata. Walang hagulgol ng sakit o pagmamakaawa. Sa halip, isang nakakabinging kapayapaan ang bumalot sa aking isipan. Ang pusong 5 taong nagtiis, 5 taong nasugatan at 5 taong umasa ay tuluyan ng nanigas. Ang pagmamahal na inialay ko kay Anton ay namatay sa mismong sandaling tinalikuran niya ako kanina. Hindi ako umiyak dahil sa wakas nagising na ako sa katotohanan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa malaking bintana sa sala. Mula sa 20 palapag ng pinakamahal na gusali dito sa syudad, pinanood ko ang sasakyan ni Benjo na lumabas sa parking lot at naglaho sa kalsada. Mga baliw, mga sakim at hangal. Wala silang kaalam-alam. Iniisip nila na ang marangyang kondominium na ito ay inuupahan lamang buwan-buwan gamit ang pera ng aking asawa. Iniisip nila na isa lamang akong hamak na empleyadong galing sa mahirap na angkan. Hindi nila alam na ang bawat pader, bawat sahig at bawat muwebles na ginagamit at inaabuso nila araw-araw ay nakapangalan sa akin. Hindi nila alam na ang babaeng iniwan nila upang maging tagalinis ay ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong Don Arturo, isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking imperyo ng real estate sa buong bansa. 5 taon kong itinago ang aking pagkatao dahil naniwala ako sa purong pag-ibig. Naniwala akong mahal ako ni Anton, hindi dahil sa aking pera, kundi dahil sa kung sino ako. Ngunit tama ang aking ama. Ang mga matang nasisilaw sa pera ay kailanman hindi makakakita ng tunay na halaga ng tao. Hinubad ko ang lumang apron at walang atubiling itinapon iyon sa basurahan. Hindi ko na pinansin ang kusina. Naglakad ako patungo sa aming kwarto, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang reyna na muling kinuha ang kanyang korona. Binuksan ko ang pinakasulok ng aking aparador. Itinulak ang mga lumang damit na pilit ipinasuot sa akin ng aking biyenan para raw maging disente at huwag magmukhang maarte. Sa likod nito ay isang lihim na digital safe na ako lamang ang nakakaalam. Pinindot ko ang passcode. 8 numero, ang araw ng kapanganakan ng aking ama. Tumunog ang malamig na mekanismo ng bakal at bumukas ang pinto nito.
kinuha ko ang isang makapal na brown leather bag. Sa loob nito, nakatago ang lahat. Ang orihinal na titulo ng kondominium na ito na nasa pangalan ko lamang, ang mga sertipiko ng bangko, at ang pinakamahalaga, isang maliit na silver USB drive. Sa loob ng 3 taon, tahimik kong kinolekta ang bawat ebidensya ng kanilang kasakiman. Ang mga palihim na transaksyon ni Anton kung saan inubos niya ang aming joint account para pondohan ang negosyo ng kanyang kapatid. At ang mga audio recording ng kanilang mga usapan tuwing gabi, mga planong nakawin ang anumang meron ako at gawin akong sunod-sunuran habang buhay. Inilapag ko ang mga dokumento sa ibabaw ng kama at kinuha ang aking cellphone. Hinanap ko ang pangalan ni Attorney Mendoza, ang pinakamatapang at pinakamagaling na abogado sa syudad pagdating sa annulment at property disputes. Isang ring pa lamang, sinagot na niya ito. Ma'am po. Ma'am Maya, inaantay ko po ang tawag ninyo. Bati ng abogado mula sa kabilang linya. Tumitig ako sa sarili ko sa salamin. Ang mga matang dati puno ng pagmamakaawa ay ngayon ay nag-aapoy sa matinding determinasyon. Attorney Mendoza, handa na ang lahat. Simulan na natin ang paglipol sa kanila. Habang masaya silang nagpapakasasa sa labas, inakala nilang nasa ilalim pa rin nila ako. Ngunit paano kaya nila haharapin ang katotohanan na ang bahay na kanilang inuuwian, ang buhay na kanilang tinatamasa ay biglang maglalaho na parang bula sa sandaling subukan nilang buksan muli ang pinto ng aking kaharian. Pagkatapos kong ibaba ang tawag kay Attorney Mendoza, tinitigan ko ang aking sarili sa malaking salamin ng aming kwarto. Sa loob ng 5 taon, ang babaeng nakikita ko roon ay isang estranghero. Isang babaeng may malalalim na eye bags, tuyong balat at nakasuot ng kupas na duster na amoy bawang at sibuyas. Iyon ang ginusto ni Mama Carmen na maging hitsura ko. Ayaw niya akong mag-ayos dahil para raw sa mga babaeng walang pakundangan ang pagpapaganda habang may asawa, at si Anton, kinunsinti niya iyon. Mas gusto niya raw ang natural at simpleng asawa. Ngunit ang totoo, gusto lamang nilang burahin ang aking pagkatao upang mas madali nila akong makontrol. Dahan-dahan kong hinubad ang kupas na duster at hinayaang mahulog ito sa malamig na sahig. Tila kasabay ng pagbagsak ng telang iyon ay ang pagbagsak ng lahat ng aking takot, pag-aalinlangan at bulag na pagmamahal. Lumapit ako sa pinakasulok ng aking walk-in closet. May isang lihim na pinto roon na hindi kailanman pinakialaman ni Anton dahil akala niya ay imbakan lamang ito ng mga lumang kahon. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang aking nakaraan, ang tunay na ako. Naroon ang mga eleganteng damit, mga mamahaling sapatos at mga alahas na minana ko pa sa aking ina. Kinuha ko ang isang itim na silk dress na humuhulma sa aking katawan. Isinuot ko ito, kasabay ng isang pares ng itim na stilettos na matagal nang natutulog sa loob ng kahon. Naupo ako sa harap ng vanity mirror. Binuksan ko ang aking makeup kit na halos mag-expire na sa tagal nang hindi nagagamit. Pinantay ko ang kulay ng aking mukha, nilagyan ng porma ang aking mga kilay, at sa huli, pinili ko ang isang matapang na pulang lipstick. Habang kinukulayan ko ang aking mga labi, parang nagpipinta ako ng baluti para sa isang digmaan. Nawala ang mahinang si Maya. Ang nakatitig ngayon sa salamin ay si Maya de Leon, ang nag-iisang anak ng bilyonaryong si Don Arturo. Matapang, walang inuurungan, at higit sa lahat, hindi na magpapaloko. Kinuha ko ang aking itim na leather handbag at inilagay roon ang brown envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya at dokumento mula sa aking safe. Nang lumabas ako ng kwarto, hindi ko na pinansin ang makalat na kusina na iniwan nilang parang basurahan. Hayaan nilang malanghap ang amoy ng sarili nilang kawalang hiyaan pag-uwi nila. Bumaba ako sa underground parking ng aming kondominium. Sa pinakadulo nito, sa isang pribadong espasyo na binabayaran ko taon-taon, nakaparada ang isang sasakyan na nakatalukbong ng makapal na itim na canvas.
Hinila ko ang canvas at bumungad ang makintab at itim na luxury SUV na iniregalo sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Tuwing magtatanong si Anton o si Mama Carmen tungkol sa sasakyang ito, ang lagi kong palusot ay pagmamay-ari ito ng isang mayamang kaibigan na nasa ibang bansa at ipinapatago lang sa akin. Kung nalaman nilang akin ito, matagal na nila itong kinamkam para ipagmayabang sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Pag-upo ko sa driver's seat, nilanghap ko ang amoy ng mamahaling balat ng upuan. Kumabog ang dibdib ko, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-usbong ng isang pamilyar na pakiramdam ng kalayaan. Pinaandar ko ang makina at umugong ito ng tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Ang unang destinasyon ko, ang main branch ng pinakamalaking bangko sa Makati kung saan nakatago ang aming joint account ni Anton. Malamig at tahimik ang loob ng VIP lounge ng bangko. Agad akong sinalubong ng branch manager na si Mr. Villanueva, isang matandang kaibigan ng aking ama na nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aking yaman. Nang makita niya ang aking ayos, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapag-unawang ngiti. Miss Maya, matagal-tagal din bago ka muling bumisita rito, nang ganito ang iyong bihis, bungad niya habang inaalok ako ng mainit na kape. Tapos na ang pagpapanggap, Tito. Malamig kong sagot habang inilalapag ang aking bag sa ibabaw ng glass table. Kailangan ko ang lahat ng bank statements ng joint account namin ni Anton. At gusto kong ipa-freeze ang account na yon. Ngayon din, tumango si Mr. Villanueva nang walang pagtatanong. Alam niya na darating ang araw na ito. Mabilis siyang nag-type sa kanyang computer at ilang sandali pa, iniabot niya sa akin ang isang makapal na printout ng aming mga transaksyon sa nakalipas na 2 taon. Habang iniisa-isa ko ang mga pahina, pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinasaksak ang aking dibdib. Kahit na inasahan ko na ang kanilang kasakiman, iba pa rin pala kapag nakita mo na ang mga numero at katibayan sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang sweldo ni Anton na idinadahilan niyang kinakaltas sa kumpanya dahil sa mga utang, lahat iyon ay diretsong napupunta sa personal na bank account ni Mama Carmen. Ang mas nakakapanlumo ay ang pera ko, ang mga naipon ko mula sa sarili kong bulsa at ang mga pasimpleng ipinapasok kong pera sa joint account namin upang makatulong sa aming kinabukasan. Napatigil ang aking daliri sa pahina ng nakaraang buwan. Isang transfer na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang tatanggap, si Clara, ang asawa ni Benjo. Ang nakalagay na remarks, Business capital for Benjo, no interest. Napakuyom ang aking mga kamao hanggang sa mabao ng aking mga kuko sa aking palad. 2 milyong piso, pera ko. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang itinabi ko sana para sa pinapangarap naming anak ni Anton. Ibinigay lamang niya ng ganoon kadali sa kanyang kapatid at hipag upang magtayo ng negosyo. Kaya pala panay ang bili ni Clara ng mga mamahaling bag at sapatos nitong mga nakaraang linggo. Kaya pala ganoon na lamang kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili kaninang umaga. Ginamit nila ang aking dugo at pawis para magpanggap na mayayaman. Tito, nanginginig ang boses ko dahil sa nag-aapoy na galit, ngunit pilit ko itong kinontrol. Ang lahat ng credit cards ni Anton na nakalink sa aking pangalan, pati na ang mga supplementary cards ni na Mama Carmen at Benjo, i-block mo lahat, cancelled, walang matitira. Masusunod, Maya. Ngunit paano kung magreklamo sila o tumawag dito sa bangko? Tanong ni Mr. Villanueva habang mabilis na pinuproseso ang aking mga kahilingan sa system. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mong tumawag sila. Sabihin mo na ang primary account holder ang nagpasya. Gusto kong maramdaman nila kung paano mapahiya. Gusto kong maramdaman nila ang maging walang-wala. Matapos ang lahat ng proseso sa bangko,
Sunod kong pinuntahan ang opisina ng property management sa ground floor ng aming condominium building. Kilala ako ng mga guwardiya at ng property manager na si Sir Ray bilang isang simpleng may bahay na laging nakayuko at madalas na sinusungitan ni Mama Carmen sa lobby. Nang pumasok ako sa opisina ni Sir Ray, nasuot ang aking itim na dress at nakataas ang noo, halos hindi siya makapagsalita. Inilapag ko sa kanyang mesa ang orihinal na titulo ng unit namin at ang kopya ng liham mula sa aking abogado. Sir Ray, panimula ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. Gusto kong ipaalam sa inyo na ako ang nag-iisang lehitimong nagmamay-ari ng Unit 2504. Simula sa araw na ito, kinakansela ko ang lahat ng access rights at RFID cards ni na Anton Perez, Carmen Perez, Benjo Perez at Clara Perez. Wala ni isa sa kanila ang pwedeng pumasok sa building na ito, umakyat sa palapag ko o lumapit sa unit ko. Kung susubukan nilang magwala o piliting pumasok, tumawag agad kayo ng pulis at kasuhan sila ng trespassing. Tiningnan ni Sir Ray ang mga dokumento. Bilang isang profesional, mabilis niyang naintindihan ang bigat ng sitwasyon. Naiintindihan ko po, Ma'am Maya. Ipapababa ko na po agad ang utos sa lahat ng security personnel natin. Wala pong makakapasok sa kanila mamayang gabi. Tumango ako at nagpasalamat. Habang naglalakad ako pabalik sa elevator, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ang mga rehas ng kulungang ginawa nila para sa akin ay unti-unti ko nang winawasak gamit ang sarili kong mga kamay. 3:00 ng hapon nang bumalik ako sa aking unit. Nagpatawag na rin ako ng mga tauhan mula sa isang sikat na security company para palitan ang digital lock ng aking pinto. Habang pinapanood ko ang mga technician na kinakalas ang lumang kandado at ikinakabit ang isang mas moderno at mas matibay na security system na gumagamit lamang ng aking fingerprint at retina scan, nag-vibrate ng malakas ang aking cellphone sa loob ng aking bag. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan sa screen. Anton calling. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na mensahe. Mensahe mula kay Clara. Hoy Maya, anong ginawa mo sa mga cards ni Anton? Nasa kalagitnaan kami ng sikat na steakhouse sa Tagaytay at lahat ng cards na ibigay namin, declined. Nakakahiya kami rito. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Magpadala ka ng pera sa GCash ngayon din, kundi yari ka kay Mama pag-uwi namin. Mensahe mula kay Anton. Maya, sagutin mo ang tawag ko. Nagkaaberya sa bangko. Kailangan ko ng 30,000 pesos para pambayad dito sa kinainan namin. Transfer mo agad sa account ni Benjo. Bilis. Tinitigan ko ang umailaw na screen ng aking telepono. Sa likod ng aking isipan, malinaw kong nakikita ang eksena sa Tagaytay. Ang mayabang na si Mama Carmen na nakasuot pa ng mamahaling perlas, ang nakangising si Clara na biglang namutla, si Benjo na nagpapanik, at si Anton na pinagpapawisan ng malamig habang pinagmamasdan sila ng mga waiters na naghihintay ng bayad. Nakangisi ako habang pinapanood ang patuloy na pagtunog ng aking cellphone. Hahayaan ko ba silang magdusa muna o sasagutin ko ang tawag upan? Pinagmasdan ko ang patuloy na pag-ilaw ng aking telepono. Sa bawat pagtunog nito, pakiramdam ko ay unti-unting nabubura ang mga peklat ng pangaalipin na inukit nila sa aking pagkatao sa loob ng 5 taon. Dati, sa tuwing tatawag si Anton, natataranta ako. Takot na baka may mali akong nagawa, takot na baka magalit siya kung hindi ko agad masagot. Ngunit ngayon, ang tunog ng kanyang pagtawag ay tila isang nakakaaliw na musika ng kanilang pagdurusa. Pinindot ko ang green button. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga at nanatiling tahimik. Mula sa kabilang linya, sumabog ang nagpapanik at nanginginig na boses ng aking asawa. Maya, nasaan ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag. Ano bang nangyayari sa mga bank accounts natin? Bakit declined lahat ng credit cards ko? Nandito kami sa isang sikat na restaurant sa Tagaytay. Nakakahiya. Nakatingin na sa amin ang lahat ng mga tao
at pati ang manager hinihingi na ang bayad. Nagmukha kaming mga scammer dito. Transferan mo ako ngayon din ng 30,000 bilis. Wala akong naramdamang awa. Sa halip, isang malamig at mapaklang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Nilanghap ko ang hangin sa loob ng aking tahimik at ligtas na kwarto. Bakit ako ang hinihingian mo ng pera, Anton? Malumanay ngunit sintigas ng yelo kong tanong. Hindi ba't 2 milyon ang kinuha mo mula sa ating joint account noong isang buwan para ibigay sa kapatid mo? Bakit hindi si Benjo ang pagbayarin mo ng kinain ninyo? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Anton. Nabigla siya. Hindi niya inaasahan na alam ko ang kanyang pinakatatagong lihim. Maya, paano mo? Sandali, magpapaliwanag ako. Pautangin mo muna ako ngayon. Haharapin natin iyan pag-uwi ko. Nagwawala na si Mama dito. Utal-utal at halos magmakaawang sagot niya. Sa background, narinig ko ang matinis na boses ni Mama Carmen na sumisigaw. Ano ba, Anton? Sabihin mo sa walang kwentang babaeng iyan na magpadala ng pera. Napapahiya na ako sa mga kaibigan ko sa Facebook. Nag-live pa naman ako kanina na manlilibre ako. Kung hindi siya magpapadala, palayasin mo na siya sa kondo pag-uwi natin. Pumikit ako at ninamnam ang huling patak ng kahangalan ng matandang iyon. Palalayasin sa sarili kong pamamahay? Pakinggan mo ng mabuti, Anton, sabi ko. Ang boses ko ay walang bahid ng anumang emosyon. Wala na kayong makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Bayaran ninyo ang mga kinain ninyo gamit ang kayabangan ninyo. At huwag mo na akong tatawagan muli. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pinatay ko ang tawag at tuluyang na-block ang kanyang numero, pati na rin ang numero ni na Mama Carmen, Benjo at Clara. Ibinato ko ang telepono sa ibabaw ng kama. Tapos na ang unang bahagi ng aking paghihiganti. Hayaan ko muna silang maghugas ng pinggan sa Tagaytay para mabayaran ang kanilang palamon. Lumabas ako ng aking unit at muling sumakay sa aking sasakyan. Ang susunod kong destinasyon ay ang tahimik at pribadong opisina ni Attorney Mendoza sa Ortigas. Kailangan ko ng formal na isampa ang lahat ng kasong dudurog sa kanila, hindi lamang sa pananalapi kundi maging sa batas. Mainit ang sikat ng araw sa labas, ngunit pagpasok ko sa opisina ni Attorney Mendoza, sinalubong ako ng malamig na hangin at amoy ng mga lumang libro at sariwang kape. Nakaupo ang matapang na abogado sa likod ng kanyang malapad na mahogany desk. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at inilahad ang kanyang kamay. Ma'am Maya, nakahanda na ang lahat ng papeles para sa annulment of marriage at ang pagbawi ng mga ninakaw na asset, pati na rin ang temporary restraining order para hindi na makalapit ang pamilya Perez sa inyo. Naupo ako sa katapat na silya. Inilabas ko ang aking USB at ang mga bank statements na nakuha ko kanina. Nakausap ko na sila, attorney. Naghihirap na sila sa Tagaytay ngayon dahil ipina-freeze ko na ang lahat ng accounts. Pero gusto kong masiguro na makukulong si Anton sa pagnanakaw ng pera ko. Gusto kong makuha pabalik ang 2 milyon na ibinigay niya sa kapatid niya. Tumango si Attorney Mendoza habang pinagmamasdan ang mga ebidensya, ngunit may isang kakaibang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at kumuha ng isang manipis na brown envelope. Inilapag niya ito sa harapan ko. Bago tayo magpatuloy, Maya, bilang kaibigan ng yumaong ama mo at bilang iyong abogado, kailangan mong makita ito. Nagbayad ako ng pribadong investigador noong nakaraang linggo nang una mo akong kausapin tungkol sa mga hinala mo kay Anton. Akala natin pera lang ang habol niya, pero mas malalim pa pala ang pagtataksil niya. Dahan-dahan kong kinuha ang envelope. Nanginig ang aking mga daliri nang buksan ko ito. Sa loob ay may mga litrato. Mga litrato ni Anton, ang asawang pinagsilbihan ko ng buong puso na nakayakap at nakikipaghalikan sa isang batang babae.
Sa ibang litrato, magkahawak kamay silang pumapasok sa isang mamahaling apartment sa Alabang. Sino siya? Tanong ko. Ang boses ko ay basag ngunit tuyo. Wala nang luhang mailalabas. Pangalan niya ay Cindy, isang modelo. 2 taon na silang may relasyon ni Anton. Ang apartment na tinutuluyan ng babaeng iyan ay binabayaran buwan-buwan gamit ang pera mula sa joint account ninyo. Ang mga mamahaling bag na iniregalo niya riyan ay galing din sa pawis mo. Isang matinding pagkahilo ang sumampal sa akin, 2 taon. Habang nagpapakapagod ako sa paglalaban ng mga brief niya, habang nagtitiis ako sa masasakit na salita ng kanyang ina, habang kinakatwiran niya na palagi siyang may overtime sa opisina, kaya siya umuuwi ng madaling araw, nasa piling pala siya ng ibang babae. Ginawa nila akong bangko, ginawa nila akong mangmang, mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Ang sakit ay tila isang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa aking tiyan. Ngunit kasabay ng sakit na iyon ay ang tuluyang pagkapuksa ng anumang naiwang konsensya sa aking puso para sa lalaking iyon. Wala na. Patay na ang asawa ko para sa akin. Ang lalaking babalikan ko mamaya ay isang magnanakaw at isang traidor na kailangang pagbayarin ng dugo at luha. Idagdag mo ito sa kaso, attorney, malamig at matigas kong utos habang ibinabalik ang mga litrato sa envelope. Concubinage. Psychological abuse. Gusto kong kunin ang lahat sa kanya. Gusto kong maiwan siyang gumagapang sa lansangan nang walang kahit na anong dangal na natitira. Gagawin ko ang lahat, Maya. Hinding-hindi sila makakatakas sa hustisya, tugon ni Attorney Mendoza. Ramdam ang matinding determinasyon na ipaglaban ako. Pagkagat ng dilim, tahimik akong bumalik sa aking kondominium. Pagod ang aking katawan, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Nakaupo ako sa madilim na sala, hawak ang isang baso ng red wine. Pinagmamasdan ko ang malawak na tanawin ng syudad mula sa aking bintana. Dito, sa itaas ng lahat, pakiramdam ko ay isa akong diyosa na naghihintay sa pagdating ng mga mortal na nagkasala sa kanya. 8:00 ng gabi nang biglang tumunog ang intercom mula sa lobby ng building. Kalmado kong pinindot ang sagot. Boses ng property manager na si Sir Ray ang umalingaw-ngaw, bakas ang matinding pagkabahala. Ma'am Maya, humihingi po ako ng paumanhin sa pangiistorbo. Nandito po sa lobby ang asawa ninyong si Sir Anton, kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Pero hindi lang po sila. May kasama po silang halos 10 kamag-anak mula sa probinsya, may mga bitbit na sako ng bigas at mga bagahe. Ipinagmamayabang po ng biyenan ninyo sa mga kamag-anak nila na dito sila titira lahat. Pinipilit po nilang umakyat ngunit hinarang na po ng mga security guards natin gaya ng utos ninyo. Nagwawala po ang biyenan ninyo ngayon sa lobby, nagmumura at pinagbabantaan ang mga guwardiya na ipapatanggal niya sila sa trabaho dahil pag-aari raw ng anak niya ang building na ito. Napangiti ako, isang nakakatakot at malamig na ngiti. Matapos mapahiya at malamang maghugas ng pinggan sa Tagaytay, nagkaroon pa sila ng kapal ng mukha na imbitahan ng buong angkan nila para ipagmayabang ang bahay na hindi naman sa kanila. Hayaan mo silang magwala diyan, Sir Ray. Kalmado kong sagot habang unti-unting lumalapit sa pinto. Bababa ako. Gusto kong makita kung gaano kagaling umarte ang mga pamilya ng linta na iyan sa harap ng kanilang mga bisita. Paano kaya sasalubungin ng isang reynang nasaktan at nagising sa katotohanan ang mga traidor na nagpupumilit pumasok sa kanyang kaharian upang angkinin ang hindi kanila? Bumaba ang elevator ng tahimik, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may tila malakas na tambol na naghuhudyat ng isang napipintong digmaan. Habang pinapanood ko ang pagbabago ng mga ilaw na numero mula ika-25 pababa sa ground floor, bawat palapag ay tila kumakatawan sa mga taon at buwan ng aking pagtitiis na unti-unting nabubura. Ang mga luha ko sa kusina, ang mga gabing naghihintay ako sa malamig na hapagkainan,
Ang mga masasakit na salitang nilamon ko para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng pamamahay na lahat iyon ay naiwan sa itaas. Ang babaeng lalabas sa elevator na ito ay hindi na ang asawang pwedeng tapakan. Pagbukas ng makintab na pinto ng elevator, agad na sumalpok sa aking pandinig ang magulong alingaw-ngaw ng mga boses. Ang marangya at tahimik na lobby ng aming kondominium na madalas amoy lavender at kape ay napuno ng matinis na sigaw at kaguluhan. Sa gitna ng malawak na espasyo, naroon sila. Ang pamilyang itinuring kong sariling dugo, ngunit itinuring akong basahan. Si Mama Carmen ang pinakamaingay. Ang kanyang pulang bestida na kaninang umaga ay perpekto ang plancha ay ngayon ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok na inayos pa sa salon ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit habang dinuduro ang mga tahimik ngunit matatag na security guards. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Anton, ang asawa kong palaging nagmamalaki sa kanyang kakisigan. Ngayon, pawisan siya, nakayuko at halatang pilit na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Sina Benjo at Clara ay nakaupo sa isang tabi, parehong nakasimangot, ang mga mamahaling sapatos ay nabalutan ng alikabok ng kalsada. At sa paligid nila, nakaupo sa mga sofa at sa mismong marmol na sahig ang humigit kumulang 10 tao, mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan ni Anton mula sa probinsya. May mga bitbit silang mga bayong, mga karton ng saging at mga lumang maleta. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding pagod, pagkalito at pagkainip. Halatang ipinangako sa Njima ni Mama Carmen ang isang marangyang bakasyon at masaganang hapunan, ngunit nauwi sila sa pagiging tambay sa labas ng gusali. Dahan-dahan akong humakbang palabas ng elevator. Ang tunog ng aking matong na sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong lobby, tila isang metronomo na nagpatahimik sa magulong paligid. Unang lumingon sa akin si Sir Ray, ang property manager. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang pagmasdan niya ang aking kabuuan, ang itim na silk dress, ang pulang lipstick, at ang aura ng kapangyarihan na hindi niya kailanman nakita sa simpleng asawa na kilala niya. Bahagya siyang yumuko bilang paggalang at umatras, nagbibigay daan sa akin. Nang mapansin ni Mama Carmen ang pagtingin ng mga tao sa aking direksyon, mabilis siyang lumingon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa unang sandali, hindi niya yata ako nakilala. Ngunit nang mapagtanto niyang ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, na may malamig at mapagmataas na tingin, ay ang manugang na inalila niya, muling sumiklab ang kanyang galit. Ayan na pala ang walang kwentang babaeng iyan, sigaw ni Mama Carmen, umaalingaw-ngaw sa buong lobby para marinig ng lahat ng kanilang mga kamag-anak. Hinawi niya ang isang guwardiya at humakbang palapit sa akin. Hoy, Maya, anong klaseng kasuotan iyan? At bakit ngayon ka lang bumaba? Kanina pa kami pinipigilan ng mga hambog na guwardiyang ito. Sabihin mo sa kanila na kami ang nakatira diyan sa itaas. At ipaliwanag mo kung bakit hindi gumagana ang mga credit cards ng anak ko kanina sa Tagaytay. Napahiya kami ng husto dahil sa kapalpakan mo. Tinitigan ko siya. Dati, sa ganitong sitwasyon, nanginginig na ang aking mga tuhod at mabilis na akong hihingi ng tawad para lamang tumahimik siya. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lamang ay isang matandang babae na desperadong kumakapit sa peking yaman. Hindi ako kumibo, nanatili akong nakatayo. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya na parang tumitingin sa isang insekto. Ang katahimikan ko ay mas lalong nagpagalit sa kanya. Bakit hindi ka sumagot? Bingi ka ba? At ano bang nangyayari sa iyo? At nakaganyan ka pa ng ayos? Asawa ka na, hindi ka isang bayarang babae sa kanto. Kunin mo ang mga gamit ng mga tiyahin mo at bayaran mo ang pamasahe ng mga pinsan ni Anton. Magluto ka na rin dahil gutom na kami. Narinig ko ang bulungan ng mga kamag-anak,
sa likuran. Naghihintay sila sa magiging reaksyon ko. Gusto nilang makita kung paano yuyuko ang may bahay sa utos ng haligi ng kanilang pamilya. Ibinaling ko ang aking paningin kay Anton. Umiwas siya ng tingin, hindi makayanan ang bigat ng aking mga mata. Hindi ako magluluto. Hindi ako magbubuhat ng kahit anong bagahe. At lalong hindi ko babayaran ang mga pamasahe ninyo. Ang aking boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ang diin at lamig upang mangibabaw sa buong silid. Natahimik ang lahat. Kahit si Mama Carmen ay natigilan, nakanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Nanggigigil na tanong ng biyenan ko. Bingi ka ba, Carmen? Sagot ko. Tinawag siya sa kanyang pangalan at inalis ang salitang Mama. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay sapat na upang magbigay ng kakaibang sarap sa aking puso. Sabi ko, wala akong gagawin sa mga inuutos mo dahil wala na kayong uuwian sa gusaling ito. Sumugod si Anton patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay namumula, halatang sinusubukan niyang isalba ang kanyang pagkalalaki sa harap ng kanyang angkan. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Maya, ano ba itong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nakakahiya sa mga kamag-anak natin. Asawa mo ako, sumunod ka sa akin. Sabihin mo sa mga guwardiya na papasukin na kami sa unit natin. Mariin niyang bulong. Ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa pigil na galit. Dahan-dahan kong tiningnan ang kamay niyang nakahawak sa aking braso. Pagkatapos ay tiningnan ko siya sa mga mata. Wala nang pagmamahal doon. Wala nang respeto. Isang malamig na pandidiri ang ipinukol ko sa kanya. Bitawan mo ako, mahina ngunit madiin kong utos. Nang hindi siya gumalaw, marahas kong iwinasiwas ang aking braso, kaya siya napaatras. Unit ninyo, kailan pa naging inyo ang pamamahay na iyon? Hinarap ko ang buong pamilya nila. Ang mga tiyahin at tiyuhin na nag-aabang ay nakikinig ng mabuti. Para sa kaalaman ng lahat ng naririto, ang unit sa ika-25 palapag na ipinagmamalaki ng babaeng ito, itinuro ko si Carmen gamit ang aking paningin ay hindi pag-aari ng anak niya. Hindi siya ang nagbabayad ng upa at lalong hindi sa kanya nakapangalan. Ang kondominium na ito ay nakapangalan sa akin. Ako ang nag-iisang nagmamay-ari nito. Umusbong ang malakas na bulungan mula sa mga kamag-anak mula sa probinsya. May mga napasinghap, may mga nagtakip ng bibig. Si Benjo at Clara ay sabay na napatao mula sa pagkakaupo, halatang nabigla sa aking revelasyon. Sinasabi mo na naman, sinungaling, bulyaw ni Carmen, ngunit may bahid na ng kaba ang kanyang matinis na boses. Anton, sabihin mo sa babaeng ito ang totoo. Sabihin mo sa kanila na pera mo ang bumili ng bahay na iyan. Tiningnan nilang lahat si Anton. Pinagpapawisan siya ng malapot. Binuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, upang magsinungaling muli, ngunit inunahan ko na siya. Kinuha ko mula sa aking mamahaling bag ang 2 mahahalagang dokumento. Ang isa ay ang titulo ng lupa at condo unit na may malaking pangalan kong Maya de Leon. Ang isa naman ay ang printout mula sa bangko na kinuha ko kanina. Itinaas ko ang mga ito. Maari kayong magsinungaling hanggang gusto ninyo. Ngunit hindi kailanman magsisinungaling ang mga papeles na ito. Sabi ko, ang tinig ay tila yelo na tumutusok sa kanilang mga balat. Ngayong araw, ipina-freeze ko na ang lahat ng aming joint accounts. Ipinakansela ko ang lahat ng credit cards na ginagamit ninyong mag-iina na nakapangalan sa akin dahil nalaman ko na ang asawang inaakala kong nagtatrabaho ng marangal ay palihim palang nililimas ang sarili kong ipon. 2 milyong piso, Anton. 2 milyon ang kinuha mo sa account natin para ipundar sa negosyo ni Benjo na wala man lang pahintulot ko. Napasinghap si Clara at napahawak sa braso ng kanyang asawa. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbigay ng masasamang tingin kina Anton at Benjo.
Ang pamilyang nagpanggap na mayaman, ang pamilyang nagmalaki sa kanilang probinsya na umasenso na sila sa Maynila ay unti-unting nababalatan sa harap mismo ng kanilang angkan. Magnanakaw kayo, diretsong sabi ko kay Carmen na ngayon ay namumutla na at nanginginig ang mga tuhod. Ginawa ninyo akong alila sa sarili kong pamamahay habang ginagastos ninyo ang perang pinaghirapan ko. Kaya ngayon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Ipinablock ko na ang access ninyo sa building na ito. Maaari na kayong umuwi sa probinsya at doon ninyo ipagmayabang ang mga kasinungalingan ninyo. Namayani ang isang nakakabinging katahimikan. Ang pamilyang Perez ay tila mga estatwa na pinagbagsakan ng langit at lupa. Ngunit si Anton, sa halip na humingi ng tawad, ay biglang tumawa ng peke. Isang tawa ng taong nawawalan na ng pag-asa, ngunit sinusubukan pa ring isalba ang kanyang sarili. Lumapit siya muli sa akin. Ang mga mata ay may halong galit at pananakot. Oo na, sige, sa iyo na ang bahay. Pero mag-asawa tayo, Maya. Conjugal property iyan, kahit sa iyo nakapangalan. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng yaman mo ayon sa batas. Hindi mo ako pwedeng itapon na parang basura dahil kasal tayo, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, sinusubukan ipanalo ang huling baraha na mayroon siya. Tinitigan ko ang kanyang desperadong mukha. Ang lalaking ito ay talagang walang kaluluwa. Hanggang sa huli, pera pa rin ang nasa isip niya. Isang napakalamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong ibinalik ang mga dokumento sa aking bag. Sa halip na sumagot ng galit, kinuha ko ang isang maliit na brown envelope na ibinigay sa akin ni Attorney Mendoza kaninang hapon. Inilabas ko ang isang makapal na bungkus ng mga litrato. Kasal, Anton? Gusto mong pag-usapan natin ang pagiging mag-asawa at ang batas? Mahina, ngunit sadyang nakakapanindig balahib kong tanong. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya, sapat lamang upang maramdaman niya ang puot sa aking hininga at iniharap sa kanya ang unang litrato. Sino ang babaeng ito, Anton? At bakit nakapulupot ang mga braso mo sa kanya sa loob ng isang mamahaling apartment sa Alabang? Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang konting kulay na natitira sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Ano kaya ang gagawin ng kanyang mapagmataas na ina at ng kanilang buong angkan kapag nalaman nila na ang pinagmamalaki nilang anak ay hindi lang isang magnanakaw kundi isa ring walang hiyang traidor? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malawak na labi. Ang mga matang kanina ay nag-aapoy sa galit at kayabangan ay unti-unting napalitan ng matinding takot at panginginig. Nakatitig si Anton sa mga litratong hawak ko. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Wala siyang maitugon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang lumalabas na tunog. Ang pawis na malamig ay nag-uunahang tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga. Hindi ko na hinintay ang kanyang mga palusot. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kamag-anak. Hinugot ko ang iba pang mga kopya ng litrato mula sa envelope at walang pag-aalinlangang inihagis ang mga ito sa ibabaw ng marmol na mesa sa kanilang harapan. Nagsilapitan ang mga tiyahin at tiyuhin. Kinuha nila ang mga litrato, pilit na inaaninaw sa liwanag ng chandelier ang mga nakalarawan. Isang malakas na singhap ang pinakawalan ng pinakamatandang tiyahin ni Anton na si Tita Flor. Napatakip siya ng bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat at pagkasuklam. Diyos ko po, Anton, ano itong ginawa mo? Nanginginig ang boses ni Tita Flor habang iwinawasiwas ang isang litrato kung saan malinaw na hinahalikan ni Anton ang babae sa harap ng isang mamahaling sasakyan. May asawa ka na at dito mo pa sa Maynila ginagawa ang ganitong kababuyan. Nagsimulang magkagulo ang mga kamag-anak. Ang mga bumibilib kay Anton at puring-puri sa kanyang tagumpay ay biglang nagpalit ng anyo. Ang bulungan ay naging malalakas na panunumbat. Ibinaling ko ang aking paningin kay Mama Carmen.
Ang matapang at palengkera kong biyenan ay tila nawalan ng buto sa katawan. Napabagsak siya sa sofa, hawak ang kanyang dibdib habang habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Anton at sa mga litrato. Ang kanyang pinakamamahal na anak, ang ipinagmamalaki niyang inhinyero na nag-ahon sa kanila sa kahirapan, ay isa palang magnanakaw at babaero na nabubuhay lamang sa pera ng kanyang asawa. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang reputasyon sa kanilang probinsya, lahat iyon ay gumuho sa isang iglap. Mama, hindi totoo iyan. Peke ang mga litratong iyan. Sinisiraan lang ako ni Maya. Desperadong sigaw ni Anton. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina, pilit na kinukuha ang simpatiya nito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Carmen, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Anton. Hindi galing sa akin, kundi galing sa kanyang sariling tiyuhin. Walang hiya kang bata ka, sigaw ng tiyuhin niya. Ang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan. Pinapunta ninyo kami rito para ipagmayabang ang yaman ninyo, para ipakita na asensado na kayo. Iyon pala, nakikitira lang kayo sa asawa mo at ninanakawan mo pa para sa kabit mo. Nakakahiya kayong mag-ina. Dinala niyo pa kami rito para lang masaksihan ang kawalang hiyaan ninyo. Umalingaw-ngaw ang panunumbat ng mga kamag-anak. Hinarap nila si Mama Carmen na ngayon ay walang kakayahang sumagot. Ang matapang niyang dila ay umurong. Nakayuko lamang siya, umiiyak, hindi dahil sa awa sa akin, kundi dahil sa matinding kahihiyan na nasaksihan ng buong angkan ang pagkasira ng kanilang peking kaharian. Sina Benjo at Clara naman ay pasimpleng nagliligpit ng kanilang mga bagahe, sinusubukang tumakas sa kaguluhan, ngunit hindi ko sila pinalampas. Saan kayo pupunta, Benjo? Malamig kong tanong na nagpatigil sa kanilang paghakbang. Binalingan ko ang mga kamag-anak. Ang 2 milyong pisong ninakaw ni Anton sa akin, alam ba ninyo kung saan napunta? Ibinigay niya sa kapatid niyang si Benjo para ipantayo ng negosyo. Ang mga mamahaling bag na bitbit ni Clara at ang sapatos na suot nila ngayon, galing iyan sa dugo at pawis ko. Mga linta silang lahat na sumipsip sa aking pagkatao. Nanlilisik ang mga matang binalingan ng mga kamag-anak ang mag-asawa. Halos itulak ni Tita Flor si Clara palayo. Wala nang natirang kakampi sa pamilya Perez. Sila na mismo ang nag-aaway, nagsisisihan at nagduduro sa isa't isa sa gitna ng lobby. Naramdaman ko ang paglapit ni Sir Ray sa aking gilid. Ma'am Maya, masyado na pong magulo. Tatawag na po ba ako ng pulis para paalisin sila? Tumango ako. Oo, Sir Ray, ilabas ninyo na silang lahat. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha nila sa gusaling ito. Agad na kumilos ang mga security guards. Sa kabila ng pagmamakaawa, pag-iyak at pagtutulakan, pilit nilang inilabas ang buong pamilya Perez at ang kanilang mga kamag-anak palabas ng glass doors ng condominium. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng lobby, tahimik na pinapanood ang kanilang pagbagsak. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisama ang langit sa paglilinis ng mga dumi sa aking buhay. Nakita ko si Anton na nakaluhod sa basang semento, pilit na kinakatok ang salamin ng pinto, umiiyak at isinisigaw ang pangalan ko. Si Mama Carmen ay basang-basa ng ulan, nakaupo sa gilid ng kalsada habang inaalalayan ng mga kamag-anak na patuloy siyang sinusumbatan. Si Clara ay nagtatakip ng kanyang mamahaling bag upang hindi mabasa habang si Benjo ay tulalang nakatingin sa kawalan. Tinitigan ko si Anton ng diretso sa mga mata mula sa kabilang panig ng salamin. Wala akong naramdamang pagmamahal, wala ring awa. Isang malamig na kawalan lamang. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa elevator. Iniiwan silang tuluyang lamunin ng dilim at lamig ng gabi. Lumipas ang 3 buwan. Ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay naging mabilis at naging abala ako sa pagbuo ng aking bagong buhay. Naibenta ko ang condominium unit sa isang mayamang dayuhan. Ang perang napagbilhan
ay ginamit ko upang simulan ang matagal ko ng pangarap, isang malaki at maaliwalas na book cafe na may pangalang Arturos bilang parangal sa aking ama. Dito, napalilibutan ako ng amoy ng kape, mga bagong libro at kapayapaan na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Sa tulong ni Attorney Mendoza, umadante ng mabilis ang kaso ng annulment at ang mga kasong isinampa ko laban kay Anton. Nang mai-freeze ang aming mga accounts, tuluyang naghirap si Anton. Natanggal siya sa trabaho dahil sa iskandalong umabot sa opisina nila. Ang kanyang kabit na si Cindy, nang malamang wala ng pera at walang kwenta si Anton, ay mabilis siyang iniwan at sumama sa ibang lalaki. Ang negosyo ni Benjo ay nalugi at nagsara dahil hindi nila ito kayang patakbuhin nang walang perang nakukuha mula sa akin. Si Mama Carmen naman ay umuwi sa probinsya, ngunit naging tampulan ng tsismis at pangungutya ng kanilang mga kapitbahay at mismong mga kamag-anak. Bumalik ang lahat sa alikabok kung saan sila nararapat. Ngayon ang araw ng huling pagdinig sa korte para sa kasong isinampa ko upang mabawi ang 2 milyon na ninakaw nila. Nakaupo ako sa loob ng tahimik na courtroom, suot ang isang puting formal na kasuotan na nagpapamalas ng aking tagumpay at pagkalaya. Katabi ko si Attorney Mendoza, kalmado at tiwala sa hawak naming mga ebidensya. Bumukas ang mabigat na pinto ng korte. Pumasok si Anton, halos hindi ko siya makilala. Ang lalaking dati napakalinis, mabango at laging nakataas ang noo ay ngayon ay mukhang matandang nawalan ng pag-asa sa buhay. Gusot ang kanyang barong, malalim ang kanyang mga mata at bagsak ang kanyang mga balikat. Humakbang siya palapit sa pwesto ng depensa, ngunit bago siya umupo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, tila isang asong naghihintay ng limos. Binuka niya ang kanyang bibig upang may sabihin, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogadong halatang naiinis na rin sa kanya. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ni Attorney Mendoza ang lahat ng dokumento, ang mga resibo at ang buong katotohanan ng kanilang pandarambong sa aking yaman. Habang binabasa ng hukom ang hatol, pakiramdam ko ay isang napakabigat na kadena ang tuluyang naputol sa aking mga paa. Pinatawan si Anton ng pagkabilanggo dahil sa kasong estafa at pagnanakaw. Inutusan din ng pamilya niya na ibalik ang lahat ng halagang kinuha nila na imposibleng mangyari dahil lubog na sila sa utang. Nang ihampas ng hukom ang kanyang malyete bilang formal na pagtatapos ng kaso, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Tapos na, laya na ako. Ngunit nang akmang tatayo na ako upang lumabas ng korte at yakapin ang aking bagong kinabukasan, biglang nagwala si Anton. Hinawi niya ang kanyang abogado at ang mga pulis na nakapaligid sa kanya. Tumakbo siya patungo sa akin at lumuhod sa aking harapan. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng aking damit, umiiyak ng napakalakas. Ang boses ay pumipiyok sa matinding desperasyon. "Maya, parang awa mo na. Bawiin mo ang kaso. Huwag mo akong ipakulong. Mamatay ako sa loob, Maya. Mamatay ang nanay sa kahihiyan. Gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako habang buhay. Huwag mo lang akong hayaang mabulok sa kulungan. Mahal na mahal kita, Maya. Parang awa mo na." Nakatayo lamang ako roon. Tinititigan ang lalaking sumira sa 5 taon ng aking buhay. Ang lalaking ngayon ay nakadapa sa aking mga paa at nagmamakaawa para sa kanyang kalayaan. Sa kabila ng lahat ng kanyang panloloko, may isa pa ba siyang lihim na pilit itinatago na mas lalong makakapagpadilim sa kanyang kinabukasan kung tuluyan ko siyang itataboy ngayon? Nakadapa siya sa makintab na sahig ng korte. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking puting bestida. Ang kanyang mga luha ay walang patid na pumapatak, bumabasa sa aking mga sapatos. Ang lalaking minsang tiningala ko, ang lalaking pinagsilbihan ko ng walang pag-iimbot, ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Umaalingaw-ngaw ang kanyang mga hikbi,
at pagmamakaawa sa buong silid. Umaasang ang kakarampot na awang natitira sa aking puso ay sapat na upang iligtas siya sa madilim na hinaharap na siya mismo ang humukay. Ngunit habang nakatitig ako sa kanyang nakakaawang anyo, isang malamig at matalim na katotohanan ang muling nagpaalala sa akin kung bakit hindi ko na kailanman maaaring buksan ang aking puso para sa kanya. Dahan-dahan akong yumuko, hindi upang yakapin siya, kundi upang pilitin siyang tumingin sa aking mga mata. Kalayaan, Anton? Mahina ngunit madiin kong tanong. Ang aking boses ay tila yelo na gumagapang sa kanyang balat. Hinihingi mo sa akin ang iyong kalayaan matapos mong ikulong ang aking kaluluwa sa loob ng 5 taon. Ngunit bago mo isipin na ang kasong ito lamang ang nagbaon sa iyo, tatanungin kita, alam ba ng iyong ina ang ginawa mo noong gabing pinalayas ko kayo sa aking pamamahay? Natigilan si Anton. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding panginginig. Ang mga labi ay umirong na parang may isang multong nakita. Binitawan niya ang laylayan ng aking damit at umatras ng bahagya. Ang mukha ay biglang nawalan ng natitirang kulay. Tumayo ako ng tuwid at ibinaling ang aking paningin sa gawing likuran ng courtroom kung saan nakaupo ang matanda at sugatang si Mama Carmen. Nakatingin siya sa amin. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Gusto mo bang ako ang magsabi sa kanya, Anton, o ikaw na ang aamin? Patuloy ko. Ang boses ay sapat ang lakas upang marinig ng lahat sa loob ng tahimik na silid. Nang ipa-freeze ko ang lahat ng ating joint accounts at i-block ang iyong mga credit cards, naging desperado ka. Nalaman mong iiwan ka na ng iyong kabit na si Cindy dahil wala ka nang maibigay na pera sa kanya. At sa iyong matinding pagkataranta na isalba ang iyong pansariling kaligayahan, ano ang ginawa mo? Umiling si Anton ng mabilis. Ang mga luha ay muling pumatak. Huwag, Maya, parang awa mo na. Huwag mo nang sabihin, ngunit hindi ako huminto. Ito ang huling kabanata ng kanilang kasinungalingan at kailangan itong matapos ngayon. Pinasok mo ang lumang bank account ng iyong ina, matigas kong pahayag. Ang account kung saan nakatago ang perang napagbentahan ng inyong lumang bahay sa probinsya. Ang natitirang pensyon na ipinagmamalaki niya. Ninakaw mo ang huling pera ng sarili mong ina at inilipat ito sa account ni Cindy, umaasang hindi kanya iiwan. Ipinagpalit mo ang kinabukasan ng babaeng nagluwal sa iyo para sa isang babaeng ginagamit lamang ang iyong bulsa. Isang nakakabinging tili ang bumasag sa katahimikan ng korte, si Mama Carmen. Pilit siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nakaturo sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa matinding sakit. Hindi makapaniwala na ang mismong anak na itinuring niyang hari ang siya ring magnanakaw na sumaid sa kanyang huling yaman. Totoo ba yan, Anton? Humahagulgol na sigaw ng matanda, halos mawalan ng hininga sa tindi ng sakit ng dibdib. Yung perang itinabi ko para sa aking katandaan. Ibinigay mo sa babaeng iyon. Hayop ka! Hayop ka! Tuluyang bumagsak si Mama Carmen sa sahig, inalalayan ng mga nagulat na court personnel. Walang kamag-anak na tumulong sa kanya. Ang lahat ay tumalikod na sa kanila mula pa noong gabing iyon sa lobby. Nakatitig si Anton sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok, sumisigaw ng paumanhin na hindi na kailanman maririnig o tatanggapin. Ang kanyang pinakamalaking kasalanan ay hindi lamang ang pagtataksil sa kanyang asawa, kundi ang kawalang hiyaang saksakin sa likod ang sarili niyang dugot laman. Wala na siyang kakampi, wala na siyang dangal, naiwan siyang nag-iisa sa isang impyernong siya mismo ang lumikha. Tinalikuran ko ang nakakasulasok na eksena. Hindi ko na kailangang makita ang pagposas sa kanyang mga kamay. Ang hustisya ay naibigay na. Naglakad ako palayo. Ang tunog ng aking mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng korte patungo sa malalaking pintuan na gawa sa kahoy. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit at nakakasilaw na sikat ng araw. Nilanghap ko ang sariwang hangin.
Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 5 taon, ang hanging pumasok sa aking mga baga ay walang amoy ng mantika, walang bahid ng puot at walang bigat ng pagpapanggap. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang pagdinig na iyon. Ang maaliwalas na amoy ng bagong giling na kaping barako at mainit na tinapay ay pumuno sa loob ng Arturos, ang aking pinapangarap na book cafe. Ang mga pader na kulay krema ay pinalamutian ng mga lumang kahoy na estante na puno ng mga aklat na naghihintay basahin. Nakaupo ako sa aking paboritong pwesto, malapit sa malaking bintana na nakaharap sa kalsada. Sa aking harapan ay isang mainit na tasa ng tsaa at isang makapal na nobela. Maraming nagbago. Natutunan kong mahalin muli ang aking sarili. Ang mga gabing dati ay iniluluha ko ng mag-isa sa malamig na sahig ng kusina ay napalitan ng mga gabing puno ng halakhak kasama ang mga bagong kaibigan. Ang aking yaman na dati ay itinatago ko sa takot na magamit ng iba ay ngayon ay nagbibigay ng trabaho sa maraming tao sa aking negosyo. Paminsan-minsan, nakakarinig ako ng balita na si Anton ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya sa loob ng madilim na selda, inabandona ng lahat. Na si Mama Carmen ay napilitang makitira sa isang malayong kamag-anak sa probinsya, tinitiis ang mga pasaring at pagmamaltrato na siya mismo ang nagturo. Na sina Benjo at Clara ay naghiwalay dahil sa matinding kahirapan at patong-patong na utang. Nakikinig lamang ako ng walang anumang emosyon. Hindi ako natutuwa sa kanilang pagdurusa, ngunit hindi rin ako nakakaramdam ng awa. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim at payapang pagtanggap na ang buhay ay isang patas na huwes. Kung ano ang inihasik mong binhi ng kasamaan, iyon din ang aanihin mong pighati. Ininom ko ang huling patak ng aking tsaa, pinagmasdan ko ang labas ng bintana. Ang mga tao ay nagmamadaling naglalakad, may mga ngiti, may mga pagod. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwentong pilit na isinusulat araw-araw. Hinaplos ko ang makinis na pahina ng librong aking binabasa, ramdam ang tibok ng sarili kong puso na ngayon ay malaya na. Nahanap ko na ang aking kapayapaan sa pagbuo ng isang bagong mundo kung saan ako ang tunay na nagmamay-ari ng aking kapalaran, ngunit sa paglipas ng panahon, sapat na kaya ang hustisyang nakamit upang tuluyang maghilom ang mga nakakubling peklat ng nakaraan. O may mga sugat bang tahimik na mananatiling nakaukit sa ating kaluluwa hanggang sa huling hininga?